Eto, Senador Bato, buhat doon sa kanyang pinagtataguan ay hindi na ho makalabas. Ayaw hong lumabas, ayaw magpahuli sa ICC, Interpol at sa mga kapulisan. Nandiyan na yung sitwasyon. Na-register na kayo. Natukoy na kung nasaan po kayo. Ano po ang gagawin ninyo? Hindi ako magpahuli. Hindi ako magpahuli. Hindi kayo sasama? Hindi ako sasama. Hindi ako magpahuli. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, eto na, Senador Bato, buhat doon sa kanyang pinagtataguan ay hindi na ho makalabas. Tuluyan na hong nagtago, mga kaibigan. Hala, sige ka, Senador Bato, kung ayaw mo nga lumabas diyan ay hukayin ka ni General Torre, ha? Paano pa itong makakalabas? Ay napapaligiran ka na ba to? Ha? Napapaligiran ka na ng huhuli sa iyo? Ha? Tinatakot nyo naman si Bato eh. Tuloy, iyan, ayaw lumabas. Mga kaibigan, sa puntong ito, buhat doon sa kanyang pinagtataguan na itong si Senador Bato ay mayroon pong mga sinasabi, ha? Mayroong mga kondisyon, nakapalpakan ang kanyang mga sinasabi na kahit tago ng tago ay patuloy pa rin ho na umaasa siya na magagawa ng paraan na hindi siya mahuhuli ng ICC, Interpol at siyempre ng mga kapulisan. Ay talagang wala ka ng pag-asa, Bato. Ang tanging mo lang gawin ay sumuko ka ng maayos buhat diyan sa iyong pinagtataguan. At kung gusto mo manlaban naman, ay nasa sa iyo yun. But kung manlalaban ka, ay sinisigurado ko sa iyo ay manlalaban din sa tamang proseso ang mga kinaukulan para ikaw ay mapusasan. Ay nabaliktad na ang pangyayari. Kung noon ikaw ang nanunukhang sa illegal na paraan, ngayon ay tutukhangin ka sa legal na paraan. Baliktad, di ba? Illegal ang tukhang mo noon eh. Ngayon, legal ka naman tutukhangin. Whether lang yan. Kung ano ang iyong tinanim ay siya ring aanihin. Ayan ang tinanim mo, Bato eh. Di ba? Kaya yan din ang iyong aanihin. Mga kaibigan, isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Bago tayo magpatuloy, please subscribe my YouTube channel sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe. Ito, bibigyan ko po kayo ng latest update. Buhat sa pinagtataguan ni Senador Bato ay hindi na ako makalabas. Ay nakaw, yari na ito. Shoutout po sa lahat. Itin nyo na yung warrant being eco-accused. Okay. No? Kapag Dahil lang ha? eco-accused, Dahil lang po. hypothetical, Senator Bato, no? Alam naman natin, anticipated nyo na yung warrant being eco-accused. No? Kapag nandiyan na yung sitwasyon, na-register na kayo, natukoy na kung nasaan po kayo, ano po ang gagawin ninyo? Anong plano ninyo? Okay. Hypothetical. Hypothetical. Hindi ako magpahuli. Hindi ako magpahuli. Hindi kayo sasama? Hindi ako sasama. Hindi ako magpahuli. Pero dito lang kayo, sir, sa bansa magtatago o nandun yung possibility na mga ibang bansa po kayo? Hindi ako lalabas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Ay talagang nagmamatigas si Bato. Mga kaibigan, maliwanag po diyan ang sabi nga niya. Hindi siya magpapahuli at hindi siya sasama sa mga huhuli sa kanya. Sino bang huhuli sa kanya? ICC, Interpol at siyempre ang ating mga kapulisan na hindi naman po lingid sa inyong kaalaman. Yan ay pinapangunahan ni General Torre. Ang tanong ngayon, Bato,
nasaan ka, alam na ang iyong pinagtataguan. Ayon sa nakuha nating impormasyon, ay biglaan ang pag-aresto rito. Bagamat ayon ho kay Bato, siya ho ang nag-proclaim sa sarili niya, kaya siya nagtatago, ay alam niya na mayroong warrant of arrest sa kanya, kaya lang ang kinatatakutan niya ay itong biglaan na pag-aresto sa kanya. Hindi naman pinapangunahan natin ang ating gobyerno. Muli kong ulitin, kakaibahong mag-serve ng warrant of arrest ang ICC. Malalaman lang po natin may warrant of arrest pag aktual na hinuhuli na. Na yan ho ay nangyari diyan kay Digong Duterte. Datapuat sa puntong ito. Kaya sa mapayapa at madaling paghuli, hindi nakapanlaban dahil biglaan ho. Ganyan din ho ang gagawin kay Bato. Kaya sabi nga niya meron siyang warrant of arrest. Hindi pa lang siya mahuli dahil nagtatago. Biglaan siyang aarestuhin. Kaya si Bato ho, buhat doon sa kanyang pinagtataguan ay napakaliwanag. Hindi na ho makalabas ng taguan. Takot na takot mahuli ng ICC Interpol. Eto, marami pa nating matutuklasan. Nako, Pero dito lang kayo, sir, sa bansa magtatago o nandun yung possibility na mga ibang bansa po kayo? Hindi ko lalakas sa aking comfort zone. May comfort zone sa Philippines. Bakit ako pupunta sa ibang bansa? Hindi ko sa Pilipinas. Dito ako pinanganak, dito ako mamamatay sa bansa kung sinilangan. Narinig ko, Senator Bato, na sinabi nyo na traitor kayo dahil sinabi sa inyo na hindi kayo aarestuhin, hindi lalabas, hindi magko-cooperate sa ICC, no? Ngayon, narinig ko rin na you will seek the protection ng Senado, no? And other legal means. Nagtitiwala pa rin kayo na pinangakuhan kayo ng gano'n? grabe ito Tignan nyo sa konti Bato dito, mga kaibigan. Mayroon siyang mga sinasabi. Tungayan po natin panoorin. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano ang kasagutan ni Bato. Iba naman si Presidente Bongbong Marcos, iba naman si Senate President Chis Escudero. So mahirap na ikuha natin. Kahit na sabihin mo politically aligned sila, kahit na sabihin mo pa sila, no? Magkaibigan sila, but then again, ibang institusyon nirepresenta ng Pangulong Bongbong Marcos, ibang institusyon nirepresent si SP. And I don't think igambol niya yung kanyang pagiging SP kung gano'n gagawin niya, na mangako na gano'n tapos hindi niya kaya ito pa rin. Wag na po tayo magpabudol dito, mga kaibigan. Ang dami niya ang sinasabi against sa government. But ang tandaan po natin, ang importanteng mahalaga ay mapanagot po ito. Dahil hindi po kuro-kuro at batitibay po ang mga ebidensya laban ho kay Bato. Datapuat, nandyan po si Digong, nakakulong ngayon sa Netherlands, at susunod na po ito si Bato. Ito pa, Hindi niya pwede igambol yung kanyang pagkatao. Unless wala siya sa tamang pag-iisip. Nasa tamang pag-iisip naman ho siya nung sabihin niyang papayagan dahil ano yung sunod daw ito dun sa tinatawag na institutional courtesy. kaya tama na ang katrabahan nyo ba to? Tama na ang kadramahan nyo ba to? At ang iyong mga tagasunod ni Sara Duterte. Anong dami niyong pinapakalat na fake news Ay tanggapin nyo ang katotohanan. Dahil sabi ko nga, kung ano ang inyong ginawa, ay kung ano ang inyong tinanim, ay siya ding aanihin. Kahit nag-aanya na si Bato Given the chance, Kuya Bato, given the chance na magkausap kayo ng Pangulo, ano ang magiging mensahe ninyo sa ating Pangulong Marcos po? Go! Nabudol mo ako, Mr. President. Nabudol mo ako. Ganun lang. Naniwala pa naman sana ako sa'yo. Nabudol ako. Yun ang aking sabihin sa kanya. Sir, may patanong dito si Del Nazario ng Manila. Kita nyo mga kaibigan, buhat doon sa kanyang pinagtataguan, ito si Senador Bato, ay nabudol daw siya.
ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos. Any reaksyon, mga mahal kong taga-subaybay, naniniwala po ba kayo na itong Senador Bato ay nabudol ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos? Comment lang po sa comment section. Nako! At ang mas matindi, mga kaibigan, buhat doon sa kanyang pinagtataguan ni Senador Bato, ay hindi na ho makalabas ng kanyang pinagtataguan dahil ayaw magpahuli sa ICC, Interpol at sa mga kapulisan. Tuluyan na akong nagtago. Muli po, isang like ko sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Maraming salamat, pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpak.